being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. And that is 1 Peter chapter 1 verse 23. Sabi pa niya, He will produce the word. The fruit of works of His life will be a product of the kind of seed of life that is in Him. His works therefore will be scriptural. Ang linaw nito. Kapag tayo po ay ipinanganak na muli, sabi ng ating mahal na propeta, at kung yung spiritong yun ay nandun sa atin, ang sabi niya sa huling niyang sinabi, His words therefore will be scriptural. Okay, so marami na pong napahayag kanina tungkol sa yes and no. Ako siguro yes and no. Tulad ni Manan. Kapag ka ang Godhead mo ay Diyos si Kristo sa pasimula, hindi talaga sasang-ayon yan. Hindi talaga bubul na. Pero kapag ang Godhead mo, hindi Diyos si Kristo, okay mo natin. Kasi walang Diyos na binoborn again. Tama. Ano talaga yun? Kahit saan tayo pumunta ng paliwanag dyan, walang Diyos na binoborn again. Ngayon, ang binoborn again, tao. Yes. Kapag ang tao ay, sinabing tao, may complete tripart being yan. Amen. Body, soul, and spirit. Kasi natin 1 Thessalonians 5. 4. Chapter 5, verse 1. This is my life. 23. At pakabalin kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa sa katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa sampalitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito parang ina-address, believers lang. Hindi. Si Kristo man. Kasama si Kristo yan. Amen. Pero si Kristo, ang pagka-born again ni Kristo, hindi tulad sa atin. Kasi atin, ang born again, sabi niya, nililinis ka, pinoprocess ka. Kasi may fitness meron kang anak. Si Kristo wala naman Wala. Pero, bakit kung sinabi na si Kristo, the born again, dahil tumanggap siya ng Espiritu ng Diyos. By the word of God. Yung 1 Peter chapter 1:23, the seed of life, yung seed na sinasabi, it's the Holy Ghost. Tama. Holy Ghost yan. Totoo na yung Holy Ghost na yun ang nagpapaborn again sa lahat. Tama. Kaya kapag wala tayong tinanggap na Holy Ghost, hindi ka pa pwedeng mag-born again kahit anong bait mo. Kahit anong gawa ng tao. Pag wala siyang Espiritu Santo na tinanggap, hindi yan pwede mag-born again. Tama. 1 Peter chapter 1 verse 23. Ito, lagi sinasabi ng ating mahal na propeta. Sa English bro, sa English. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Yung salita, not of corruptible seed. Yun po yung Holy Ghost na may dalang salita na nakakapagpaborn again sa tao. Kasi kung ipinanganak ka, sabi gano'n, ipinanganak ka sa not of corruptible seed. Hindi corruptible. And then, not of corruptible seed, by the word of God, which liveth and abideth forever. Sino ba yung mananahan at magpakailanman? Yan ang Espiritu Santo. Kaya nga si Kristo, nangaral siya ng born again. Hindi si Kristo pwedeng mangaral ng born again na hindi niya na-experience yan. Amen. Yes. Hindi siya pwedeng magbigay ng Espiritu Santo kung hindi mo na siya tumanggap niyan. Ibig sabihin, kahit si Kristo,
tumanggap ng Espiritu Santo, Amen. nakaranas ng born again, hindi dahil siya'y makasalanan, hindi dahil siya'y kailangan linisin. Walang kailangan linisin. Dahil sa word of Hebrews God. 4 verse 15, sabi si Kristo'y walang kasalanan. Tama. Dahil bakit siya na born again? Na-born again siya dahil tumanggap siya ng Espiritu ng Salita. Ama. At yung pagtanggap niya sa River Jordan, ng Espiritu ng Ama, nagkaroon siya ng panibagong buhay, ng panibagong buhay kaysa dati nang wala siyang Espiritu Santo. Yeah, tama. Iba yung pinamumuhay ni Kristo after ng River Jordan. The law of Moises. Iba yun. Iba yung kanyang ipinamamalas na buhay doon sa after ng River Jordan. Hindi parehas yun. Tama. Kung siya'y pinanganak at after na siya'y bautismo sa River Jordan, magkaiba yung buhay ni Kristo yan. So, yung tumanggap si Kristo ng Espiritu Santo, Born of the Spirit. may challenge din kay Kristo eh. Tama. Kung ayaw lahat ng tao, na binoborn again, you should be overcomer. Yes. Tama? Amen. O ano sabi ni Kristo? Katulad kong mananakumpay. Tama. Ibig sabihin si Kristo, nakatanggap talaga siya ng process ng panibagong buhay na kailangan i-overcome niya. Kasi tumanggap ng Espiritu Santo, hindi madali para kay Kristo yung bagay na yun. Sumunod. Kasi He has a form of a theophany. Tama. Theophany kalagayan si Kristo. In manifested word. Pero kailan nangyari sa kanya yung He was manifested by word? Siya ay tumanggap ng Spirit ng Ama. Naging theophany siya. Pero unang kalagayan, doon sa loob, Born of the inner Spirit. being, His Spirit and the Spirit of the Father become united, being merged. Amen. Nag-merge yan. Kaya dito sa pagtatalakay natin mga hindi maiwasan talaga mabanggit ang bagay dito. Tama. John 14. 14. Kahit si Brother Bala may sinabi dito sa 14. 1. 14 verse 17. Start natin. May pinaniwala si Brother Bala dyan. Hinahanap ko yung kote. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it see Him not, neither He knoweth Him, but you know Him. Sabi ni Kristo. Bakit sinasabi ni Kristo? Alam ninyo. For He dwelleth with you and shall be in you. Yan yung seed time. 18. I will not leave you comfortless. I will come to you. 19. Yet a little while, and the world see no more. That you see me because I live. You shall live also. Tapos natin ang verse 23. 23. Ito. Medyo, ano to? Medyo natin ito. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. Amen. Right na. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Kaya yung seed of life, yung seed, yung Zoe, hindi lang yan yung Father na Christ, kundi yan din si Kristo. Become one spirit. Kaya, ibig sabihin, ang mga na-born again, hindi lang Espiritu ng Ama ang natanggap, kasama ang Espiritu ni Kristo. Tama. Yun ang seed life. Kaya, kapag ka sinasabi ng karamihan, lalo na yung mga kasama namin, hindi ko lang i-mention ako pangalan nila. Sila naniniwala na ang Holy Ghost nandun si Kristo. So kung gano'n ang kanilang teaching, mga kapatid, I'm sorry to tell, hindi po sila marunong. At kapag wala yung Spirit of Christ, sabi ni Paul, Born of truth. you are none of His. Pag wala ang Espiritu ni Kristo sa bawat kanino man, there is no humility. There is no spirit of humbleness. Kapag wala yung spirit na yan. Kaya, hindi sila kung pwedeng magkaroon ng born again spirit dahil hindi sila makaka-overcome
pagdating ng araw. Sabi ni Kristo, I will overcome this world. And you will overcome also. Amen. So, yung mga nag-overcome Yes, ay pwedeng makaranas ng born again. Si Kristo, nakaranas niyan, kahit wala siya kasalanan, pinatunayan niya. Hindi si Kristo, wala siya kasalanan, pero nag-struggle din siya. Kasi bakit? Hindi naman siya yung Diyos eh. Tama. Servant man siya. Pero mang Diyos na nag-struggle, Servant man siya. Magiging Diyos. Ibig sabihin, Sa sinasakasaan. katotohanan lang. Yung kalalagay na mahina po tayo. Wala, kasi wala po talagang ganun. Sa kalagayan lang. Wala pong Diyos na nag-struggle. Ang nag-struggle yung tao. Yung servant. Eh si Kristo nag-struggle sa Gethsemane. Father, let this cup pass from me. Pero bago sinasabi ni Kristo yan, ilang oras siya nananalangin, tutulog yung mga apostol, ginigising niya. Every time, every hour. Kaya niya sa mga lagad niya, sinumbatan niya, wala bang anuman sa inyo ito. Magpagtiis din. Balik sa prayer. Hindi kayo makapag-taste kahit sa oras man lang. Ano nangyari? He sweat by blood. Yung pagkakaroon niya ng pawis na dugo, hindi Diyos yun. Tao yun. Tao yun na nandoon sa kalagayan na yun, na nangangailangan ng tulong mula sa Diyos. Pero pag Diyos na nangangailangan ng tulong, sinabi na nga sa Hebrews 5, siya kanina, umiiyak. Pagamat Maging si Kristo na nasa impyerno, umiyak dahil kung hindi siya tutulungan ng Ama, hindi siya makaalis doon, wala siyang pag-asa. Amen. Si Kristo yung walang kasalanan, pero umiyak siya. Ano yung kalagayan na gano'n? 16:10 yung kanina. Kalagayan tao yun. Kalagayan kailangan niyan managumpay, kailangan mag-overcome siya. Amen. At lahat ng nag-overcome ay tao na kailangan mag-born again. If Jesus Christ is man, a mere being, Yeah. kailangan niya mag-born again. John 7, 37. Bago niya ata pinaliwanag, sorry. Ako na niya pinaliwanag yun sa'yo. In the last days, the great day of the peace, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. Espiritu Santo inaanot yan, you will see. Tama. Kasi, Leader. gano'ng kahalaga yung inaalok ni Kristo na yan? If any man thirst. So, kung sino yung nauuhaw, kaya yung hindi nauuhaw, hindi talaga hihingi yun. 38. And he that believe on me, Scripture. as the scripture had said, See. out of his belly shall flow rivers of living water. 39. At his. But this faith of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. So, yung sinasabi ko natin, seed of life, walang iba kundi ang Espiritu Santo, ang Holy Ghost. Kaya ang sabi sa John 14, verse 23, namapansin pa kita. Ikaw mo kita. Pansinin niyo mga kapatid. Jesus answered, ulitin ko lang, and said unto him, if a man will love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we. And we. Pag sinabing we, isa lang ba o dalawa? Dalawa po. Sino yung dalawa? Hindi tatlo yan. Yung Holy Ghost. It's Roma between 8. the Father and Son. 11. Yan ang Holy Ghost, yan ang seed of life. Bakit kailangan ni Kristo ng Ama? Kasi hindi kaya ni Kristong tumahan sa iglesia, walang Espiritu ng Ama sa atin. Tama. Kasi walang ibang makapangyarihan, kundi yung Diyos na malang. Yeah. Si Kristo ay subject lamang sa kanyang kapangyarihan. Pero hindi rin makagawa ang Diyos kapag wala si Kristo. Kaya si Kristo ay mediator. Ano yung sabihin ng Lord? Tagapamagitan between God and men. Sa gitna siya. Siya ang tulay, siya ang avenue para makarating ang Diyos sa iglesia.
Kaya, malinaw mga kapatid, yung salitang we, dalawa. Gawa ng Diyos yun. Tatanggapin ba yan ng iba? Tatanggapin ba yan ng iba na ang Holy Ghost dalawa? Tinanggap natin dalawa? Isa lang. Pero yung dalawa na yan, sabi, one Spirit. Roma 8. Iisang Spirito lang. 9:20. Kasi bakit isang Spirito? Oh, yes, of course. Espiritu ng Ama talaga yun. Yeah. Pero yung Espiritu ng Anak, nandun sa Espiritu ng Diyos. Parang pinaka-certain portion of the Spirit ay nandun sa Spirit of God na tinawag ng Holy Ghost ngayon. Kung aabot pa ako, tingnan natin ang Acts chapter 9 kay Pablo. Kaya yung ito may, hindi natin maiwasan talaga. Masagi ang Godhead talaga. Okay. Sa 9 chapter 9, yung sabi ni Pablo, bumaksak siya, nakita niya ang light. Bakit mo ako kinabusik? Sabi ni Jesus. Anong version? Chapter 9 ba yun? Doon pa sa taas. Verse 9. Sa pa. Taas pa. Taas pa. Sa 5 yata yun. Yung Jesus. Ayan. 5. And he said, baba pa. 9:4. Yan. And he fell to the earth and heard voice say unto him, kasi pupunta siya ng Damascus, dala niya yung sulat, galing sa Minidrin, uusipin niya lahat ng Kristiyano. Nakausip si Pablo ng Kristiyano. Ngayon, sabi dito sa verse 4, sa lugar ng Damascus, fell to earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why thou hast why persecutest thou me? And verse 5, and he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard to keep against the priest. Pansinin niyo ito mga kapatid. Yung sinabi ni Saul, Saul, why persecutest thou me? Kung Godhead ang pinag-usapan natin, ang mga Jew, alam nila, there's only one God in the Old Testament. Kilala nila yan. Ngayon, meron pang isang Panginoon na may pakilala. Nung nagpasabi niya, Saul, kilala ni Saul ang Ama, kilala niya ang si Jehovah. That there was only one God. Hindi pwedeng maligaw si Pablo dyan. Pero may isa pang Panginoon. Sabi ni Paul, Saul, why thou hast persecuted? Nagsasalita sa kanya ng Saulo. And he said, sabi ni Pablo, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus. Hindi niya kilala. Kung kilala niya yan, bakit pa niya tatanungin yan? Hindi niya yan kilala. So bakit mo sa sinisingit? Kasi yung seed of life, hindi lang yun mga kapatid, nag-iisang Espiritu ng Diyos. Andun si Kristo na magpapagulagin sa atin. Kaya sabi niya, he said, Lord, I am Jesus whom thou hast persecuted. Ulang na si Pablo nakadapa. May isang nagsasalita sa akin. Sino to? Sino tong nagsasalita sa akin? Bago ito At sabi niya, sino ka ba ang Panginoon? Nagpakilala na yun. Ako si Jesus. Kung si Jehovah nag-iisang Diyos siya, at bakit sasabihin, bakit mo ako kinabuusig? Inusig ba niya si Jehovah? Hindi. Kasi sino inusig niya? Yung katawan ng iglesia. Pinatay niya yung ibang Kristiyano na kung saan nandun ang sinlay. Nandun yung Holy Ghost. Nandun yung nakapagpapaborn again. Ano nangyari? Nagpakilala sa kanya yung pangalan. Ako si Jesus. Sino Jesus yan? Yung ba yung Diyos? O yung ba yung Ama? Hindi. Yun yung ginawang Kristo at Panginoon. Na hindi kilala ni Pablo, kilala ng mga apostol, kilala ng Kristiyano. Hindi kilala ni Pablo kasi pareil. Hindi siya Kristiyano. Pero nung naging Kristiyano siya, nakilala niya kung sino yung Jesus. Nakilala ba niya Jesus kasi si Jehovah? Hindi. Siya yung kasama ng Diyos. Yung Messiah. So, ito mga kapatid, ang tatlo siya na. Sa akin na, si Kristo na born again, yes. Because He is a perfect human being. Ang tao, lahat ng tao binoborn again. Pagka ang hindi lang pwede i-born again, Diyos. Yung Ama. Pero kung tao ka,
Kailangan mo ma-born again. Hindi dahil may kasalanan ka. Magkakaroon ka ng panibagong buhay sa dating wala sa iyo noon. Si Kristo may buhay na panibago kasi nakapagpagaling sa nakapagpaliwanag ng maraming bagay na dating hindi niya ginagawa. Ano yun? Born again. Okay. Gadin na pastor. Oo, hindi gadin na rin. Pero hindi ko sinasabi ito para sa ating mga kasamahan. Na ang paniniwala ay yung ama, si Jesus. Yung sir, Hindi ko po yun ang ano. kailangan naman siya. Ang ini-expose ko nga kapatid, yung salitang seed. The seed of life. Walang makibalik lang sa first Peter. Ikaw pa ako dito kay Brother Anang. Thus we are not born again by the Spirit of life of Jesus coming in. And then subsequent to the Holy Spirit coming in to give us power. If that were true, why we are dishonoring the Father, but not giving Him a part in our complete salvation? For if salvation is of the Lord, and there are three Lords, then He, Father, must have something to do too. But surely it can be seen that Jesus made this very clear, that it was He and He alone who is God, and it is He and He alone who is coming into believer. John 14 verse 16. Yun yung kanina sinasabi ko kanina. The Father will send another comforter. But verse 17 says that Jesus dwelleth them and should be them later. In verse 18, He says He will come to them. In verse 23, in speaking to the disciple, He said, we, Father and Son. Yung we, Father and Son, will come unto Him sa bawat believer. Si Brother Branham sabi niya, define ni Brother Branham sa John 14:23 na yung we. Si Brother Branham mismo nagsabi na Father and Son. Amen. Okay. Does it the Father, the Son, the Holy Ghost all coming into one time for it one person comprising the Godhead? The event took place in Pentecost. There aren't two coming of the Spirit. Just one. The trouble is the people don't know. Nagiging problema. Sabi, ang ating kapatid, there aren't two comings of the Spirit. Just one. Ayun sabi niya, the trouble is that people don't know the real truth. And they simply believe in Jesus for remission of sin, but never go on to receive the Spirit. Before I close this, sabi niya, the subject, I know there is a question in your mind. Bakit? Yung sinabi ni Brother Branham, yung we, the Father and Son, nako, nagulumihan na sila. Paano nangyari? Yung we, yung Father and Son, become one. Eh sabi ko naman mo, before I close something, I know there is a question in your mind. You will want to know if I believe in the doctrine of pre-existence. I don't believe in the Mormon Church. So hindi naman siya kung inaliwanag ni Brother. So, the word seed. So yung mga kapatid, The word sana seed mag-ikot ako ng konti. is Kung we. gusto niyo akong i-compare. For Okay lang. back. Ito lang naman.